Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman si Kyle Hunting Mutya at mayroon na naman siyang ipapakita. At ito nga po ay mga uri-uri ng mga mutya na aking nakalap. Ayan po ang aking mga mutya. Ayan po. Ito po ay isa sang uri ng maitim nga po yung kamay ko, hindi kasi ito matanggal sa uling. Ito po is isa sang uri ng isa sang zebra. Ayan po, kulay ng isang zebra. Pero ito po, ang kakaiba po niyan, ayan po siya, is isa siyang uri ng engkanto. Ito po ay nakalap ko po. Ito po ay napakaganda. Pagkat ito po ay nagbibigay sa iyo ng relax sa iyong kaisipan at nagbibigay ito ng kunting hindi ka mainitin at pagpa-relax talaga ito. Maganda ito. Maganda itong iatang sa katawan. Ito po yung mga gamit na yan. Ito po mga kidlat. Yan po yung kidlat na daliri ko. Yan po. Ito naman po yung kidlat ko po na isa sang uri ng araro. Yan po. Kung napapansin nyo po yan, kidlat na araro po yan. Yan po. Ararong-araro yung forma niyan. Ibig sabihin yan, kaya niyang biakin lahat ng madadaanan niya. Ayan po. Ibig sabihin yan, isa sang uri ng dila. Ayan po. Palabas yung dila niya. Ayan po. Dila siya ng isang kidlat. Forma niya po is isang uri ng araro. Pero hugis puso po yan sa likod. Ayan po yung itsura na nagmamayari ng kidlat na to, ng bato na to. Ayan po siya. Hawak-hawak niya po yung napakalakas na klaseng kidlat. Ayan po. Ito na po yung nakakalabaw ko na ngipin. Ginawa ko ng kwintas. Sinabahan ko na ito ng St. Benedict para napakalakas talaga siya na iatang sa iyong katawan. Dahil ito na lang talaga yung kailangan ko. Ito po kasi ay lakas ng katawan at saka pang laban sa lahat ito. Ito po yun na lang yung kailangan ko sa atang ko. Kasi nagbibigay na parang walang kapaguran pagdating sa trabaho. Ito po ay isang uri din po ito ng kidlat. Ayan po. Uri siya ng isang wild duck. Parang wild duck po siya. Ayan po. Baga ito ay sisiw pa lamang. Ayan po. Ayan po yung mga itsura ng kidlat ko na inaalagaan. Matagal na ito sa akin. Tinatago ko lang. Nantay ko lang kung sino talaga yung pagbibigyan ko. Kasi ayaw ko kasi magbigay sa mga hindi ko pa talagang kilala at hindi ko na siya napupusuan na bigyan. Ganun po ako. Kasi ayaw kong magaya sa mga na ibang mga nagbablog na nag-aaway-away sila sa mga gamit nila. Ayaw ko yung ganyan. Gusto ko yung parehas lang ako lumaban. Po. Tsaka hindi po ako nagbibinta nito. Ay sa totoo nga po is napakadami ni pong akong mutya na ibinahagi ko na lamang po ito. Tinutulong ko lang sa kapwa. Kasi sa dami naman po nito, wala naman po akong intensyon na kung ano dito. Basta sa akin lang po, binigyan po ako ng mutya ng aking mahal na ama. Ibabahagi ko rin po ito sa tama at sa totoong tao na naglilingkod din sa ama. Ito po yung gamit ko po. Ayan po. Ito po ay nakuha ko po ito sa dagat. Ayan po. Napakaganda po niya. Ayan po.
dagpasan po yan. At saka may isang anghel po yan. Ayan po, anghel po yung gabay niya. Ayan po. Saka ito po yung mga bato na inaalagaan ko. Matagal na to sa akin kasi ito nakuha ko ito sa simbahan mismo sa amin. Tandaan nyo mga kaantingero, ang mga bato na sa simbahan at yan ay pag napupusuan mo at mga nakita mo talaga, tandaan po natin ang bato na nasa simbahan ay napakalakas po. Ayan po, napakalakas po niyan kasi po ang batong simbahan ay na nakatira sa simbahan ay napakalakas po niyan kasi araw-araw po yan nakikinig ng dasal sa Ama ng ating mga pare na nagmimisa doon po. Ito po yung talagang pangil ng isang kidlat. Ayan po, hindi po yan sabi na kiniskis ko or inukit ko or kung ano man yan. Ito po ay legit na gamit na hindi ko talaga inuukit kasi ayaw kong umuukit ng gamit kasi po nasasaktan din po yan sila. Kahit kinakaskas mo yan sila, dapat magpaalam ka rin sa kanila na sila ay re-respetuhin din po natin. Kasi nga po, pag yan ay naikaskas mo at sinira mo yung tinitira nila, ibig sabihin wala kang respeto sa mga mutya mo. Yan po, yan na po ang masasabi ko po. Kaya ito po, sa simbahan ko rin po ito napulot. Yan po, ayaw yun po magpakita 2 beses. Yan po, isang uring bato na lusaw na kandila. Yan po. Ang gamit naman po nito, pag ito ay nagtatawas ka, ay ilalagay mo ito sa tubig. Ayan po, ilalagay mo yan sa tubig na pinagtatawasan mo or sa langis na gagamitin mo sa pagtatawas. Saka ito po yung mga gamit po na mga tinatago ko lamang po. Yan po, yan po yung itsura nya. Yan po, isa sang uri ng Buddha. Yan po, Buddha po yan. Buddha po yung kanyan. Yan po yung mga Buddha na mga sinasamba din po, sinasamba po ng mga ibang bansa po. Yan po, isa sang Buddha. Yan po, napakalakas po ito. At alam po natin ang Buddha ay maganda po sa negosyo. Yan po, Buddha po yung kanyan. Yan po, yan po. Tsaka ito po, yan po. Lagi ko nga sinasabi na ang mga mutya po ay kailangan nating ingatan. Huwag po nating ibenta yan. Huwag po natin magbenta tayo. Hindi tayo magbibenta niyan kasi ang balik niyan is napakatindi. Napakasakit po ang balik niyan. Tandaan nyo mga kagaya ko na nagbablog na nagbibenta nito at saka ginamit po yan sa masama, ay mas matindi po ang babalik sa inyo. Ang sinasabi ko lang po sa inyo. Ito po ay binigay po lamang ito sa akin. Isa po siyang Taiwan cell. Ayan po. Ayan po. Ayan po siya. Taiwan cell po siya na para sa uri ng lupa. Ayan po. Pero ito po yung balot niya yan. Ito binigay din po sa akin ito ng isang magaling din na antingero at biyasa pagdating sa mga gamit. At yun nga po, sabi ko nga po, may ipapakilala sa iyo ang Ama, may ituturo sa iyo ng mga bago. Ayan po. Yan po yung itsura po ng aking bagong alaga. Ayan po, bagong alaga ng ni Kyle. Ayan po, isa siyang Taiwan na libon. Ayan po, bato na po yan. Ito naman po yung mga ayaw magpakita. Ito po yung mga pinagbahaya ng anay. Ayan po. Ayan po. Napakahirap din maghanap ng mga ganito. Ayan po, sinasabi ko nga po, ito po yung mga uri ng bato. Ayan po, na nakuha ko sa dagat. Ito po yung uri ng ipo-ipo. Saka ito rin po, uri din po ito ng ipo-ipo. Ayan po. Kung napapansin po ninyo, ayan po, may mata rin po yan. Ayan po.
At saka, ayan po, ang gabay po niyan is isa siyang anghel na may pakpak po. Ayan po. Anghel po yan na may pakpak din po. Ayan po. At saka yan po ang itsura. Ayan po. May pangalan po eh. Hindi ko lang mabasa yan eh. Ayan po. May pangalan po yan eh. Ayan po. Yan po yung ayaw niya magpakita. Ayaw, wag natin pilitin. Makikilala ko rin yan eh. Bago pa lang kasi yan sa akin nakuha. Yan po yung mga kidlat. Ayan po. Talagang hindi po yan nakaranas ng anumang kaskas. Ito naman po yung kidlat na tagahila. Ayan po. Sinawag ko po itong kidlat ng tagahila sapagkat ito po ay may sipit. Yan po yung sipit niya at nakalak po yan. Ibig sabihin pag bumuka lang yan, tsaka pag sinara niya, ibig sabihin hindi ka na makakalis niyan at ikaw ay masusunog lamang. Yan po. Yan po yung mga gamit ko po. Ayan po. Sobrang dami na po. Talagang sabi ko nga sa inyo na pinipili ko lamang yung mga pinagbibigyan ko nito. Yan po. Binibigay ko lamang po yan. Yung mga ka-vlog ko pala na nag-away-away sa Bato Umo, ay nako, yung mga ganyang klase huwag na nating paramihin yan. Kayo lang ang masisira niyan bandang huli sapagkat kayo ay magkakaalaman ng inyong mga tinatago. Dapat kayo magiging totoo kayo sa bawat sinasabi nyo. Kayong maghaway-away sa mga ganyan. Yan, walang silbi yan. Magsilbi tayo kay Ama, hindi yung pagsilbihan natin yung mga atang nyo, kasi yung atang nyo wala namang silbi yan kung wala si Ama, kasi si Ama lang naman ang tagapaglikha. Saka yung mga ganyang umo-umo, huwag natin yan, hilayo nyo yan, kasi nga nasabi ko sa inyo, mga legit na sinasabi, walang nagpapatunay na legit. Kung hindi mo susubukan mo muna sa sarili mo kung yan ba ay talagang legit na sinasabi. Ang daming mga ganyang bagay na dapat sama lang tayo maniniwala. At ang mga Bato Umo na yan, yan ay isang gamit lamang at masisira din yan po. Yan sabi ko sa iyo, walang gamit na hindi nasisira. Yan po ang sinasabi ko sa iyo. Kung hindi mo yan iingatan, hindi yan masisira. Diba tama o ba? Kapag hindi mo yan iniingatan, masisira po yan. Pag yan ay iningatan mo, hindi po yan masisira. Sorry pala, nagkamali ako. Alam mo naman tayo, medyo may kaedad-edad na. Ito nga po yung mga bato na nakuha ka sa simbahan. Yan po. Isa sang uri ng pinagbalutan. Ibig sabihin ito ay isang uri ng balot na bato, naging bato na po siya. Parang tila yan na naging bato. Sinasabi ko po sa inyo na kayo po na kapwa vlogger na nagsama ng loob sa mga kunting bagay lang yan. So, yun. Kayo magbago na. Kung ano man yung mga ginagawa na hindi tama, magbago na. Sabi ko sa inyo, ang pagsisisi ay laging sa huli. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ingatan natin na tayo'y hindi makakasira sa imahe ng paghahanap ng mutya. Huwag po natin pagkakitaan. Sinasabi ko po sa inyo. Yan po ay ibigay nyo. Huwag po natin pagkakitaan yan. Kasi nga, pag yan ay bumalik sa'yo, mas matindi po yan. Mas sinasabi ko po sa inyo. Maawa kayo sa inyong mga sarili. Habang may panahon pa, magbago na. Sa akin nga, sinasabi ko nga sa inyo, hindi ko to binibinta. Ito ay kusap ko lang binibigay. Yan po. Pumunta lang kayo dito sa bahay, bigay ko sa inyo lahat to. Yan po.
Yung sinasabi ko po na kayo lang ang mamimili. Sa totoo lang po, dito sa amin binabahagi ko lang itong mga mutya na to. Kasi nga po, sinasabihan ko sila na ang mga mutya ay iniingatan. Yan, pag hindi mo yan iningatan, ay talagang masisira yan. Kasi pagka na-involve yung pera niyan, yan ang masakit yan. Kasi pira-pira kasi yan sinasabi ko sa inyo na magbago na. Mag-ingat na po tayo lahat. Maraming salamat sa inyo at sa mga bago kong subscriber, magandang umaga sa inyo. At sana po ay nandyan lang po kayo sa aking pamamahay at huwag kayong magsawa sa aking mga video. Magandang umaga at God bless you all.